Napag-isipan niyo na ba kung ano ang itsura ng mundo bago pa nagsimula ang lahat? Madalas nating naririnig ang mga kwento tungkol sa mga makapangyarihang nilalang na bumaba mula sa langit upang baguhin ang ating planeta ayon sa kanilang kagustuhan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakasinaunang kasulatan ng sangkatauhan ay may ibang kwentong gustong ipaalam? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isiniwalat ng mga tekstong Sumerian tungkol sa mundo bago pa man binago ng mga Anunnaki ang lahat. Pinapangako ko, pagkatapos ng video na ito, titingnan nyo na ang ating kasaysayan sa isang bagong perspektiba. Marami ang naniniwala na ang mga sinaunang Diyos ay mga astronaut lang na pumunta rito para sa ginto. Nakakaengganyo itong pakinggan. Pero ang katotohanang nakaukit sa mga lumang clay tablet ay mas kakaiba, mas malalim, at mas nakakatakot. Mag-comment na kayo sa ibaba. Naniniwala ba kayo na ang tao ay nilikha sa paraang artipisyal? Humanap kayo ng komportabling pwesto. Ipikit ang inyong mga mata kung gusto nyo nang matulog o makinig lang ng mabuti. Magsisimula na tayo sa ating paglalakbay, pabalik sa nakaraan. Para maintindihan ang kwentong ito, kailangan nating bumalik ng 5,000 taon. Dadalhin ko kayo sa pagitan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates, sa lugar na tinatawag ng mga eksperto na duyan ng sibilisasyon, ang sinaunang Sumer. Dito unang sinubukan ng mga tao na isulat ang kanilang mga kaisipan. Gumamit sila ng basang luwad at inukit ang mga hugis-tulis na marka gamit ang mga tangkay ng tambo. Ang mga tabletang ito ay nanatiling nakabaon sa buhangin sa loob ng libu-libong taon. Noong nahukay at na-decode ito ng mga archaeologist, nabigla ang buong mundo ng siyensya. Isinulat ng mga Sumerian ang detalyadong kasaysayan ng paglikha sa mundo, sa mga Diyos at sa mga tao. At sa mga tekstong ito, lumitaw ang pangalang Anunnaki. Sa ating panahon, madalas silang tawaging mga alien mula sa planetang Nibiru. Pero iba ang tingin sa kanila ng mga sinaunang Sumerian. Para sa kanila, sila ay lupon ng mga makapangyarihang Diyos na nagtatakda ng kapalaran ng sansinukob. At bago pa man pinamunuan ng mga Diyos na ito ang sangkatauhan, dumaan muna ang mundo sa mga kamangha-mangha at kung minsan ay malupit na pagbabago. Isipin ninyo ang pinakasimula ng lahat, isang ganap at walang hanggang kawalan. Naniniwala ang mga sinaunang Sumerian na bago pa man sumulpot ang mundong kinagisnan natin, wala nang iba kundi isang madilim at dambuhalang karagatan. Ang sinaunang tubig na ito ay tinawag nilang Nammu. Ilarawan ninyo ang eksenang ito. Walang mga bituin, walang araw, at walang lupang matatapakan. Tanging payapa at tahimik na tubig lang ang naroroon na nagtatago ng binhi ng lahat ng buhay sa hinaharap. Para itong isang mahimbing na tulog na pinapasok ninyo gabi-gabi. Sa sinaunang karagatang ito, wala pa ang mga Anunnaki na madalas nating mapanood sa modernong kultura. Walang mga minahan ng ginto o mga sasakyang lumilipad. Kapayapaan lang ang naghahari. Sinamo ang dakilang ina, ang simula ng lahat ng simula. Nakakamanghang isipin na ang konseptong ito ng mga Sumerian ay madalas ihalintulad ng mga modernong siyentipiko sa teorya ng primordial soup, ang pinagmulan ng buhay sa ating planeta. Tila ang mga sinaunang tao sa Mesopotamia na nabuhay mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas ay may mas malalim na pangunawa sa sansinukob kaysa sa ating inaakala. At mula sa sinaunang katahimikang ito, isinilang ang isang mundo na kalaunan ay mababago ng lubusan.
Madalas nating marinig ang mga kwentong ang mga Diyos ay dumating sa isang planetang handa na. Ngunit ayon sa mga tekstong Sumerian, sila mismo ay nagmula at isinilang sa gitna ng madilim na karagatang iyon. Magsimula tayo sa pinakaugat ng lahat. Sa gitna ng isang tila walang hanggang karagatan, sumibol ang isang higanting bundok ng kalawakan. Ang bundok na ito ang nagsilbing pag-iisa ng dalawang pangunahing puwersa ng universo. Ang itaas na bahagi ay ang kalangitan na tinawag nilang An, habang ang ibabang bahagi naman ay ang patag na daigdig na kilala bilang Ki. Noong pasimula, ang langit at lupa ay magkayakap at hindi mapaghiwalay. Sila ay lapat na lapat sa isa't isa. Sa panahong iyon, wala pang puwang para sa liwanag o hangin. Isa itong mundo na siksik at nagkakaisa. Upang mas maunawaan, isipin mo ang isang usbong ng bulaklak na hindi pa bumubuka. Nandoon na ang lahat ng bahagi nito, ngunit siksik at magkakadikit pa ang mga ito sa loob. Mula sa pag-iisang ito ng langit at lupa, sumilang ang mga unang Diyos. At ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang Diyos ng hangin at unos na si Enlil. Siya ang tuluyang bumago sa saradong mundong ito. Dito ay dapat nating linawin ang isang tanyag na maling paniniwala. Ayon sa ilang modernong esoteriko, si Enlil daw ay isang pinuno ng isang ekspedisyon mula sa kalawakan. Ngunit sa mga sinaunang kasulatan ng Sumer, inilalarawan siya bilang ang mismong hininga, hangin, at ang malawak na espasyo. Nang isilang si Enlil sa pagitan ng langit at lupa, naramdaman niyang masyadong masikip ang kanyang kinalalagyan, at doon, ginawa niya ang kauna-unahang dakilang paghihiwalay. Ano nga ba ang sumunod na nangyari sa kwentong ito? Ang Diyos ng hangin na si Enlil ay nagpasyang paghiwalayin ang kanyang amang si An, ang langit, at ang kanyang inang si Ki, ang lupa. Isipin ninyo ang isang dambuhalang bitak sa kalawakan. Parang isang malakas na unos. Pumasok si Enlil sa pagitan ni An at Ki, at buong lakas silang itinulak palayo sa isa't isa. Ang langit ay pumaitaas at naging isang malawak na simboryo sa ibabaw ng mundo, habang ang lupa naman ay nanatili sa ibaba at naging isang malawak na kapatagan. Sa pagitan nila, sumulpot ang isang bakanteng espasyo, ang mismong mundong ginagalawan at hinihingahan natin ngayon. Inangkin ni Enlil ang lupa bilang kanyang kaharian, at mula noon, ang sandaigdigan ay naging kamukha ng isang dambuhalang kalahating bilog. Sa bagong mundong ito, nagsimulang umiral ang mga bagong batas, sumilang ang liwanag, nagkaroon ng direksyon, at nagsimulang tumakbo ang oras. Sinimulang panirahan ng mga Diyos ang realidad na ito. Nagtayo sila ng mga tahanan, humubog ng mga bundok, at nagpaagos ng mga ilog. Ito ang naging panahon ng dakilang paglikha. Dito napapasok ang mga kilalang Diyos na madalas nating mapanood sa mga pelikula o mabasa sa mga aklat. Ang mga pinakamataas na Diyos ang kumuha ng pinakamahalagang tungkulin. Si An ang naghari sa kalangitan, si Enlil ang namuno sa daigdig at sa lagay ng panahon, habang ang matalinong si Enki naman ang naging Panginoon ng mga tubig sa ilalim ng lupa. Ngunit, upang manatiling maayos ang takbo ng mundo, kailangan ng may gagawa ng mga mabibigat at maruruming trabaho. Upang mapanatili ang kaayusan sa mundo, ang mga kataas-taasang Diyos, ang mga tanyag na Anunnaki, ay lumikha ng kanilang sariling mga katulong. Sila ang pangkat ng mga nakababatang Diyos na tinatawag na igigi. Ang mga igigi ang nagsilbing mga Diyos manggagawa at hindi naging madali ang kanilang kapalaran noong unang panahon.
bago pa man nilikha ang sangkatauhan, sila ang naatasang maghukay ng mga kanal, maglinis ng putik sa mga ilog, magtanim ng pagkain para sa mga nakataas na Diyos, at panatilihin ang takbo ng buong sansinukob. Isipin niyo ang tagpong ito. Mga dambuhala at malalakas na nilalang na maghapong nakababad hanggang tuhod sa putik, gamit ang mabibigat na piko at basket para lamang hukayin ang daluyan ng mga ilog Tigris at Euphrates. Ganito ang paglalarawan sa mga sinaunang tekstong Sumerian. Noong ang mga Diyos, gaya ng mga tao, ay nagpapasan ng hirap at pasan-pasan ang mga basket, ang pasanin nila ay napakabigat, ang paggawa ay napakahirap, at ang dusa ay walang katapusan. Walang humpay na nagtrabaho ang mga igigi sa loob ng 3,600 taon. Isang mahalagang detalye ito. Ang mundo bago ang tao ay hindi isang paraiso. Isa itong dambuhalang construction site kung saan ang mga nakababatang Diyos ay nagtrabaho hanggang sa sagad na pagkapagod. Maraming makabagong teorya ang nagsasabing agad na nilikha ng mga ancient aliens ang mga tao para sa pagmimina ng yaman. Ngunit sa mga orihinal na clay tablet, malinaw na nakasaad na sinubukan muna ng mga Diyos na gawin ang lahat ng mag-isa. At ang eksperimentong ito ay nagtapos sa isang malaking kabiguan. Gaya ng inyong maiisip, walang gawaing magtatagal kung puro pagdurusa lang ang idinudulot nito. Napagod ang mga igigi. Sadyang hapon na sila sa libu-libong taon nang walang tigil na paghuhukay ng mga kanal. At doon na nga naganap ang kauna-unahang pag-aaklas ng mga manggagawa sa kasaysayan ng universo. Hindi ito gawa-gawa lang ng mga modernong politiko. Ito ay hango sa literal na salin ng sinaunang tula ni Atrahasis. Nagkaisa ang mga nakabababang Diyos. Isang gabi, itinapon nila ang kanilang mga piko at pala sa apoy. Sinunog nila ang kanilang mga kagamitan sa pagtatrabaho. Isang matinding halimbawa ng pagsunog ng mga tulay dahil sa kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng liwanag ng mga dambuhalang apoy, pinalibutan ng mga nagngangalit na igigi ang palasyo ng pinunong Diyos na si Enlil. Humiling sila na palayain na mula sa napakabigat na pasanin. Isipin niyo ang sindak na naramdaman ni Enlil. Ang makapangyarihang Diyos ng bagyo ay nagising sa kalaliman ng gabi dahil sa hiyawan ng mga nag-aalsa sa labas ng kanyang bahay. Maririnig ang kalansing ng mga armas at ang nagniningas na mga sulo sa kadiliman. Agad na ipinag-utos ni Enlil na isara ang mga tarangkahan at humingi ng tulong sa iba pang matataas na Diyos. Bumaba mula sa langit ang dakilang Panginoong Sian, habang umahon naman mula sa kailaliman ang matalinong Diyos ng tubig na si Enki. Nagtipon sila sa isang mahalagang konseho upang pag-isipan kung ano ang gagawin sa mga rebelde. Ngunit hindi nila ito maaaring parusahan. Dahil kung wala sila, sino na ang magbubungkal ng lupa at magtatanim ng pagkain? Isang matinding taggutom ang nanganib na sumalakay maging sa mga Diyos. Ngunit ano nga ba ang tunay na lihim sa likod ng payong ito ng mga Diyos? Dito naganap ang pagpapasya sa magiging tadhana ng sangkatauhan. Sa gitna ng dakilang pagtitipon ng mga Anunnaki, nagmungkahi si Enki, ang Diyos ng karunungan, ng isang matalinong solusyon sa kanilang problema. Inamin niyang may katuwiran ang mga igigi. Ang hirap na kanilang dinaranas ay talagang hindi na makatarungan. Sa halip na pilitin silang magpatuloy, iminungkahi ni Enki ang paglikha ng isang kapalit. Isang bagong uri ng nilalang na siyang papasan sa mabigat na tungkulin ng mga Diyos. Tinawag niya ang proyektong ito na paglikha sa Lulu, ang sinaunang tao sa wikang Sumerian.
Ang nilalang na ito ay idinisenyo upang maging sapat na matalino para umunawa ng mga utos, ngunit sapat na sunod-sunuran upang hindi kailanman mag-aklas. Dito natin dapat ituwid ang isang tanyag na maling paniniwala. Ayon sa mga teorya ni Zecharia Sitchin, nilikha raw ang tao sa pamamagitan ng genetic engineering para lamang magmina ng ginto sa mga kuweba ng Timog Africa. Subalit, sa katunayan, wala ni isang tekstong Sumerian ang bumabanggit tungkol sa ginto sa kontekstong ito. Ang mga tao ay nilikha para sa iisang layunin, ang palitan ang mga Diyos sa pagsasaka. Nilikha tayo upang maghukay ng mga kanal para sa irigasyon sa Mesopotamia at upang magsilbi ng pagkain para sa mga Diyos. Tayo ay hinubog bilang mga hardinero at tagapagtayo at hindi bilang mga minero. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mismong paglikha sa tao. Sa buong mitolohiyang Sumerian, ito na marahil ang isa sa pinakamaganda pero pinakanakakakilabot na bahagi. Hindi ito kayang gawin ni Enki ng mag-isa, kaya tinulungan siya ng inang Diyosa na si Ninhursag. Para makabuo ng perpektong tagapagsilbi, nagpasya ang mga Diyos na paghaluin ang dalawang bagay, luwad at dugo ng Diyos. Kumuha sila ng isa sa mga rebelding Diyos, ang mismong utak ng pag-aaklas na si Weila, at inalay siya bilang sakripisyo. Isang malupit na halimbawa ito ng sinaunang pag-iisip. Ang dugo ng pinatay na Diyos ay hinalo sa malinis na luwad mula sa kailaliman ng karagatan. Mula sa pinaghalong ito, humulma ang inang Diyosa ng 14 na anyo, 7 lalaki at 7 babae. Taglay ng mga anyong ito ang bigat ng lupa, pero dahil sa dugo ng pinaslang na Diyos, nanahan sa kanila ang isang banal na espiritu. Naniniwala ang mga Sumerian na dahil sa dugong ito, kaya nagkaroon ng kaluluwa ang tao, ang tinatawag nilang etemmu. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naririnig natin ang tibok ng ating sariling puso. Ang bawat tibok ay tinitingnan bilang alingawngaw ng Diyos na pinatay noon. Diyan nagsimula ang tao, hindi bilang isang espesyal na nilalang na ginawa para magpakasaya sa mundo, kundi bilang isang kasangkapan lamang. Isang uri ng biorobot na gawa sa putik at dugo, nilikha para magtrabaho nang sa gayon ay makapagpahinga ang mga Diyos. Sa sandaling malikha ang mga unang tao, agad silang binigyan ng mga Diyos ng mga piko at basket. Nakahinga nang maluwag ang mga igigi at umakyat sa langit upang magpahinga, habang ang sangkatauhan naman ay nagsimula na sa kanilang mabigat na tungkulin. Muling nagbago ang anyo ng mundo. Sa mga pampang ng ilog, sumibol ang mga malalawak na taniman ng trigo, mga kural para sa mga hayop, at malalaking bangan ng ani. Nagtayo ang mga tao ng mga templo na tinawag ng mga Sumerian na tahanan ng mga Diyos. Sa madaling salita, ang mga templong ito ay nagsilbing dambuhalang mga kainan, kung saan araw-araw na nag-aalay ang mga tao ng bagong lutong tinapay, inihaw na karne, at serbesa para sa kanilang mga lumikha. Bagamat puno ng hirap ang buhay, mayroon itong malinaw na layunin. Ang pinakamahalagang katangian, nooy ang pagiging masunurin. Kapag mahusay kang naghuhukay ng mga kanal at tapat sa pag-aalay sa templo, gagantimpalaan ka ng mga Diyos ng ulan at masaganang ani. Isang halimbawa nito ay ang sinaunang magsasaka na tuwing umaga ay nananalangin na huwag sanang mabali ang kanyang pala dahil ang sirang kagamitan ay itinuturing na tanda ng puot ng mga Diyos. Sa mundong ito, walang konsepto ng langit o impyerno gaya ng ating kinagisnan. Ang tanging mayroon
ay ang walang katapusang siklo ng pagtatrabaho. Ang tao ay isisilang, magtatrabaho, pakakainin ang mga Diyos, at saka papanaw. Samantala, ang mga Diyos naman ay payapang nagpapakasasa sa loob ng kanilang mararangyang templo. Ngunit ang tila perpektong sistema ay nauwi sa isang malaking pagkakamali. May isang mahalagang detalye kasi na hindi nakita ng mga Diyos. Nang likhain nila ang mga tao, hindi nila nilimitahan ang haba ng buhay ng mga ito. Ang mga sinaunang tao ay nabuhay ng napakatagal at mabilis na dumami. Sa loob lamang ng 1,200 taon, naging siksikan na ang buong mundo, labis na ang dami ng tao. At dito na nagsimula ang hidwaan na tuluyang nagpabago sa tingin ng mga Diyos sa kanilang sariling nilikha. Sa mga sinaunang tekstong Sumerian, inilarawan ito sa paraang tila napakakaraniwan lang. Naging masyadong maingay ang mga tao. Isipin nyo ang milyon-milyong tao na walang tigil sa paghuhukay, pagsigaw, pagtatayo ng mga bahay, pag-awit at pagbuo ng pamilya. Ang walang humpay na ingay na ito ay umabot hanggang sa kalangitan. Ang Diyos na si Enlil, na siya mismong naghiwalay sa langit at lupa, ay hindi na makatulog. Pinahirapan siya ng matinding insomnia. Sobrang nairita si Enlil sa ingay ng sangkatauhan hanggang sa nauwi ito sa tunay na pagkamuhi. Mukhamang nakakatawa na nagalit ang isang Diyos dahil lang sa ingay, ngunit naging kalunos-lunos ang ibinunga nito. Nagpatawag si Enlil ng konseho ng mga Diyos at idineklara na hindi na siya nakakatulog dahil sa gulo ng mga tao. Iniutos niyang bawasan ang populasyon. Nagpasya siyang lipulin ang mismong mga nilalang na nilikha lamang sana para pagsilbihan siya. Dahil dito, nagpasya si Enlil ng isang malupit na bagay. Nagpadala siya ng isang matinding salot sa sangkatauhan. Libo-libo ang agad na nasawi. Ang mga tao ay namamatay na lamang sa gitna ng mga bukid at sa mga kalsada ng lungsod. Ngunit dito na pumasok ang Diyos na si Enki, ang mismong nakaisip na likhain ang tao. May malasakit si Enki sa sangkatauhan na parang isang ama. Sa huli, proyekto niya ito at ayaw niyang mabura ang mga tao sa mundo. Lihim na nakipag-ugnayan si Enki sa isang matalinong lalaki na si Atrahasis at itinuro sa kanya kung paano tatapusin ang sakit. Pinayuhan niya ang mga tao na itigil muna ang pagdarasal sa ibang mga Diyos at mag-alay lamang ng sakripisyo sa Diyos ng karamdaman. At epektibo ang naging diskarte na ito. Sobrang natuwa ang Diyos ng karamdaman sa atensyong natanggap niya, kaya itinigil niya ang salot. Muling dumami ang mga tao at muling naging maingay ang mundo. Dahil dito, naggit-ngit sa galit si Enlil. Napagtanto niyang may humahadlang sa kanyang mga plano. Kaya naman, nagpadala siya ng isang matinding tagtuyot sa lupa. Huminto ang ulan, natuyo ang mga ilog, at ang mga sakahan ay naging alikabok na lamang. Sumapit ang isang malagim na taggutom. Sinasabi sa mga sinaunang teksto na sa tindi ng gutom, umabot sa punto na kinakain na ng mga tao ang sarili nilang mga anak. Pero muling sumaklolo si Enki at palihim na tinulungan ang mga tao na makakuha ng tubig. Ang walang katapusang sagupaan na ito sa pagitan nina Enlil at Enki, ang pinakapuso ng buong mitolohiyang Sumerian. Dahil sa matinding puot, nagpasya si Enlil na gamitin ang kanyang pinakamalupit na sandata. Pinilit niya ang mga Anunnaki, ang mga dakilang Diyos, na manumpa na mananatiling tahimik. Walang sinuman ang dapat magbabala sa mga tao tungkol sa darating na sakuna. Nais ni Enlil na burahin ang buong sangkatauhan sa pamamagitan
ng isang dambuhalang baha. Balak niyang buksan ang mga pintuan ng langit upang lunurin ang buong mundo. Tila wala na ngang pag-asa ang tao. Ngunit si Enki, ang Diyos ng karunungan, ay nakahanap ng paraan para makalusot sa sumpa. Hindi siya maaaring direktang makipag-usap sa tao, pero maaari siyang makipag-usap sa mga bagay-bagay. Pumunta si Enki sa dampa na gawa sa tambo, kung saan natutulog ang kanyang paboritong si Atrahasis. Bumulong si Enki sa pader na tambo. "Dingding, makinig ka. Pader, tandaan mo ang sasabihin ko. Gibain mo ang iyong bahay at gumawa ka ng isang malaking sasakyang pandagat. Iwanan mo ang iyong mga kayamanan at iligtas ang iyong buhay." Isa itong kamanghamanghang halimbawa ng banal na katusuhan. Pagkagising ni Atrahasis, naintindihan niya agad ang mensaheng nanggaling sa pader. Agad niyang tinipon ang mga karpintero at sinimulang buuin ang isang higanteng barko. Pinahiran nila ito ng mainit na bitumen sa bawat sulok upang matiyak na hindi ito papasukin ng tubig. Natapos ni Atrahasis ang paggawa sa arko bago pa man humagupit ang sakuna. Isinakay niya rito ang kanyang pamilya, mga buto ng halaman, at iba't ibang uri ng hayop. At doon na bumukas ang kalangitan. Ang mga paglalarawan ng mga Sumerian tungkol sa baha ay nakapangingilabot dahil sa linaw ng detalye nito. Ang hangin ay umungol na parang mailap na asno. Binalot ng kadiliman ang buong lupain, at tinangay ng agos ang mga tao na parang mga tuyong tambo. Maging ang mga Diyos ay nasindak sa kanilang ginawa. Umakyat sila sa pinakamataas na dako ng langit at nagsisiksikan sa takot na parang mga basang aso. 7 araw at 7 gabi ang itinagal ng bagyo. Ang buong mundo ay naging isang malawak at malabong karagatan. Katulad noong pasimula ng panahon, bago pa sumibol ang mga Diyos. Ang buong sibilisasyon, ang lahat ng lungsod na pinaghirapang itayo ng mga igigi at ng sangkatauhan, ay naglahong lahat. Akala ni Enlil ay tuluyan na siyang makatatakas sa ingay at makatutulog na ng mahimbing. Ngunit nang magsimula ng humupa ang baha, napagtanto ng mga Diyos ang isang kakilakilabot na katotohanan. Nilipol nila ang mga mismong nagpapakain sa kanila. Lumipas ang ilang araw at dumanas ng matinding gutom ang mga Diyos. Wasak na ang kanilang mga templo at wala na ring sino mang nagluluto ng tinapay o nag-iihaw ng karne para sa kanila. Nang sa wakas ay sumadsad ang arko ni Atrahasis sa taluktok ng bundok, agad siyang bumaba upang mag-alay sa mga Diyos. Nagsindi siya ng apoy at naghihaw ng karne, hanggang sa umabot sa langit ang bango nito. Dito ay may isang napakalinaw na paglalarawan, ang mga sinaunang kasulatan. Naamoy ng mga Diyos ang halimuyak, at parang mga langaw silang nagdagsaan sa paligid ng handog. Isipin niyo ang tagpong ito. Ang dakila at kinatatakutang mga Anunnaki, ang mga lumikha ng mundo, ay nagmukhang gutom at kaawa-awa habang nakapaligid sa apoy ng isang mortal. Doon napatunayan na kung wala ang tao, hindi rin sila mabubuhay. Ito ang naging mitsa ng malaking pagbabago sa kasaysayan. Si Enlil, na noong unay galit na galit dahil may nakaligtas sa baha, ay napilitang tanggapin ang katotohanan. Napagtanto ng mga Diyos na kailangan nila ang mga tao, gaya ng pangangailangan ng tao sa kanila. Ito ay isang ugnayang hindi na pwedeng maputol. Ngunit upang hindi na maulit ang problema sa sobrang populasyon, nagtakda si Enki ng mga bagong panuntunan. Mula noon, naging mahirap na para sa mga babae ang manganak,
Lumitaw ang mga sakit sa bata, at ang mga saserdotisa sa ilang templo ay pinagbawalan ng magkaanak. Pinaikli rin ang buhay ng tao. Dito na itatag ang bagong balanse sa mundo, ang kaayusang kinagagalawan natin hanggang sa kasalukuyan. Matapos ang malaking baha, kailangang muling itayo ang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya ang mga Diyos na huwag nang direktang mamuno sa mga tao. Sa halip, dadaan na sila sa mga tagapamagitan. Dito nagsimula sa mitolohiyang Sumerian ang konsepto ng pagkahari na nagmula sa kalangitan. Pumili ang mga Diyos ng mga hari mula sa mga mortal upang maging kinatawan ng kanilang kalooban dito sa lupa. Ang sagradong lungsod ng Eridu, ang unang muling itinayo matapos ang dilubyo, isang lungsod na inialay para sa Diyos na si Enki. Literal na ibinaba ng mga Diyos mula sa langit ang mga simbolo ng kapangyarihan, ang korona, ang setro, at ang trono. Ang mga hari ang naging tulay na nag-uugnay sa langit at lupa. Nagpatayo sila ng mga dambuhalang ziggurat, mga piramideng may mga baitang, kung saan sa rurok nito ay nakikipag-ugnayan ang mga pari sa mga Diyos. Isang malinaw na patunay ng sistemang ito ay ang pagtingin sa hari hindi lamang bilang isang pinuno, kundi bilang pangunahing manggagawa. Sa mga mahahalagang kapistahan, kailangang simbolikong magpasan ang hari ng isang bakol ng luwad. Ito ay upang ipakita na naaalala niya ang orihinal na tungkulin ng sangkatauhan. Lahat tayo, mula sa simpleng magsasaka hanggang sa hari, ay nilikha upang maglingkod. Ang mahigpit na hirarkiyang ito ang nagbigay ng kaayusan at katatagan sa bagong mundo matapos ang baha. Ngunit paano nga ba eksaktong ibinigay ng mga Diyos sa sangkatauhan ang kaalaman sa pagbuo ng isang sibilisasyon? Sa mga sinaunang tekstong Sumerian, may isang natatanging konsepto na tinatawag na Mi. Ito ay isinasalin bilang mga banal na kautusan o batas. Pero ang Mi ay hindi lamang basta mga abstract na panuntunan. Sinasabing ang mga ito ay mga pisikal na bagay. Marahil ay mga espesyal na tablet o kristal na naglalaman ng impormasyon tungkol sa bawat aspeto ng buhay. Mayroong Mi para sa pagtatayo ng mga templo, sa pagluluto ng tinapay, at maging sa pagtugtog ng mga instrumento. Meron din daw Mi para sa prostitusyon at maging sa panlilinlang. Naniniwala ang mga sinaunang tao na ang buong sibilisasyon, mula sa teknolohiya hanggang sa damdamin ng tao, ay sadyang nakaprogram na sa loob ng mga artifact na ito. Ang Diyos ng karunungan na si Enki ang siyang tagapangalaga ng lahat ng Mi. Nakatago ang mga ito sa kanyang palasyo sa ilalim ng lupa sa lungsod ng Eridu. Hanggat nasa kanya ang mga batas na ito, ang mundo ay tumatakbo ng maayos gaya ng isang relo. Ang konseptong ito ay maihahalin tulad sa mga modernong computer program o database. Kung wala ang tamang software, hindi gagana ang isang device. Gayon din, kung wala ang kaukulang Mi, ang isang lungsod ay hindi uunlad at magtatagumpay. Ang pagmamay-ari sa mga batas na ito ay nagbibigay ng ganap at walang limitasyong kapangyarihan. Isa sa pinakanakakaaliw at mahalagang alamat ay ang kwento kung paano lumaganap ang kaalaman sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsimula ito kay Inanna, ang diyosa ng pag-ibig at digmaan at ang patron ng lungsod ng Uruk. Ninais niyang maging pinakadakila ang kanyang lungsod, kaya naman dinalaw niya ang Diyos na si Enki. Bilang pagsalubong, naghanda si Enki ng isang marangyang piging. Nagpakasasa ang mga Diyos sa alak at beer, at nang malasing ng husto si Enki,
Naging malambot at bukas ang kanyang puso. Sinamantala ni Inanna ang pagkakataong ito. Hiningi niya kay Enki ang mga o ang mga banal na batas ng universo. Dahil sa kalasingan, naibigay ni Enki ang mahigit 100 banal na batas, kabilang ang mga sikreto ng pagsulat, sining, paggawa, at maging ang kapangyarihang mamuno sa ibang bansa. Mabilis na isinakay ni Inanna ang lahat ng ito sa kanyang makalangit na bangka at agad na tumakas. Pagkagising ni Enki na wala ng tama ng alak, laking gulat at pait niya nang malaman ang nangyari. Nagpadala siya ng mga halimaw dagat para habulin si Inanna, ngunit huli na ang lahat. Nakarating ang kaalaman sa Uruk, at mula noon, naging maunlad at masagana ang lungsod. Pinapabulaanan ng mitolohiyang ito ang akala ng marami na ang mga Diyos ay perpekto, malamig, o tila mga alien na walang pakiramdam. Ang mga Diyos ng Sumerian ay naglalasing, nag-aaway, nag-iinggitan, at nandaraya rin. Sa madaling salita, para lang silang mga tao. Ang pinagkaiba lang, taglay nila ang isang pambihirang kapangyarihan. Ngayon naman, silipin natin ang lugar na pinakakinatatakutan ng mga Sumerian. Paano nga ba nila binigyang anyo ang kabilang buhay? Para sa kanila, walang maliwanag na langit na may mga anghel at wala ring maapoy na impyerno. Ang tawag nila sa mundo ng mga patay ay Kur. Isa itong dambuhala, madilim at maalikabok na kuweba sa kailaliman ng lupa. Upang makarating doon, kailangang tumawid ang kaluluwa sa isang ilog sa ilalim ng lupa, katulad ng pagtawid sa ilog Styx sa mitolohiyang Griego. Sa kaharian ng Kur, namamayani ang walang hanggang dilim at katahimikan. Pinamumunuan ito ng Diyosang si Ereshkigal, ang kapatid ni Inanna. Napakalagim ng pagkakalarawan ng mga sinaunang teksto sa lugar na ito. Sinasabing ang mga tao roon ay nakadamit ibon o balot ng mga balahibo. Hindi sila nakakakita ng liwanag at nakaupo lamang sa dilim. Ang tanging kinakain nila ay alikabok at luwad. Isa itong nakakapanglulumong larawan. Mataas man ang iyong katayuan noong ikaw ay nabubuhay pa, maging hari ka man o isang simpleng alipin, iisang kapalaran lamang ang naghihintay sa lahat sa ilalim ng lupa, ang habambuhay na pagnguya sa alikabok. Ang tanging makapagpapagaan sa hirap ng mga yumao ay ang mga alay mula sa kanilang mga naiwang kamag-anak. Kapag nakalimutan ng mga buhay na magbuhos ng sariwang tubig sa puntod, ang kaluluwa ay magsisimulang magdusa sa tindi ng uhaw. Ito ang dahilan kung bakit ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa sinaunang Mesopotamia ay laging nababalot ng takot at mga ritual. Laging may pangamba ang mga tao na baka magalit sa kanila ang mga Diyos o ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang dalangin at maliit na alay. Kapag nagkasakit ang isang tao, hindi siya pumupunta sa doktor na tulad ng alam natin ngayon. Sa halip, lumalapit siya sa isang paring bihasa sa mga orasyon. Naniniwala sila na ang sakit ay isang demonyong pumasok sa katawan dahil sa utos ng isang galit na Diyos. Kailangang hanapin ng pari ang dahilan. Baka ang tao ay hindi sinasadyang nakatapak ng maruming tubig sa kalsada o nakakain ng pagkaing ipinagbabawal. Pagkatapos, gagawa ang pari ng isang figurang putik na kawangis ng demonyo. Pubulungan ito ng mga magic na salita at saka ito dudurugin o susunugin sa apoy. Para sa kanila, ang magic ay totoong bahagi ng buhay, gaya na lamang ng pagsasaka. Nagsusuot ang mga tao ng mga anting-anting at naglalagay ng mga estatwa ng mga bakang
may pakpak sa harap ng kanilang mga bahay upang maprotektahan sila laban sa masasamang espiritu. Naniniwala rin sila sa mga pangitain, ang lipad ng mga ibon, ang hugis ng mga ulap, at ang kilos ng mga hayop. Lahat ng ito ay itinuturing na mga lihim na mensahe mula sa mga Anunnaki. Ang mundo noon ay parang isang buhay na nilalang na humihinga, ngunit lubhang mapanganib. Upang makaligtas, kailangang matuto ang bawat isa na sumunod sa libo-libong maliliit na panuntunan. Paano nga ba nangyari na ang mga malalalim at seryosong tekstong ito ay nauwi na lang sa mga kwento tungkol sa mga alien na nakasilver na spacesuit? Ang ugat ng lahat ay ang maling pagsasalin. Noong ika-20 siglo, naglabas ang manunulat na si Zecharia Sitchin ng serye ng mga libro kung saan binigyan niya ng sariling interpretasyon ang mga Sumerian tablet. Ipinilit niya na ang salitang Anunnaki ay nangangahulugang sila na nagmula sa langit patungo sa lupa. Inimbento rin niya ang planetang Nibiru na di umano'y umiikot sa araw tuwing 3,600 taon. Pero ang mga totoong eksperto sa Sumeria, ang mga taong buong buhay na nag-aral ng cuneiform, ay napapakamot na lang sa ulo sa mga ganitong pahayag. Panahon na para tuldukan ang maling paniniwalang ito. Ang salitang Anunnaki ay nagmula sa mga ugat salitang An, na ang ibig sabihin ay langit, at Ki, na ang ibig sabihin ay lupa. Ang tunay na salin nito ay mga supling ng dugong bughaw o mga anak ng langit at lupa. Wala kang mababasa sa mga orihinal na teksto tungkol sa mga genetic laboratory o mga spaceship. Ang tinatawag na lumilipad na karwahe ng mga Diyos ay mga metapora lamang para sa hangin at bagyo. Kapag inilalarawan ng mga sinaunang Makata ang paglipad ni Enlil sa kalangitan, ang tinutukoy nila ay ang makapangyarihang ulap ng bagyo na tumatangay sa lahat ng madadaanan nito. Ang pagpilit na may alam ang mga Sumerian sa space travel ay isang malaking kawalan ng respeto sa kanilang sariling sining, tula, at angking paraan ng pag-unawa sa mundo. Ang tunay na pamana ng mga kasulatang Sumerian ay hamak na mas makabuluhan kaysa sa anumang teorya ng pagsasabwatan. Sa mga clay tablet na ito natin makikita ang unti-unting paggising ng kamalayan ng tao. Noong una, nilikha lang ang pagsulat para sa praktikal na bagay, ang magbilang ng mga tupa at saku-sakong butil. Mga simpleng listahan lang ito para sa kabuhayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging mas malalim ang cuneiform. Napagtanto ng mga tao na ang mga simbolong ito ay hindi lamang pambilang, maaari rin itong gamitin para ilarawan ang ating mga nararamdaman, takot at mga pangarap. Dito na nagsimulang umusbong ang mga tula ng pag-ibig, mga pilosopikal na diskurso tungkol sa kahulugan ng buhay, at mga epiko tungkol sa paglikha ng daigdig. Sinubukan nilang bigyang linaw ang mga misteryo ng buhay. Bakit umuulan? Bakit tayo namamatay? At bakit kailangan nating magpakapagod sa pagtatrabaho? Maaaring para sa atin, ang kanilang mga sagot ay tila mababaw o kaya'y masyadong malupit, tulad ng ideya na ang tao ay mga biorobot na gawa sa luwad at dugo, o mga Diyos na nabubuhay sa samyo ng inihaw na karne. Pero ito ang mga unang hakbang ng sangkatauhan sa pagtatangkang maunawaan ang ating lugar sa gitna ng universo. Sa mga tekstong ito, tayo nagmula. Ang mga kwentong gaya ng paglikha sa tao mula sa alabok o ang tungkol sa malaking baha ay nagpasalin-salin sa iba't ibang dakilang aklat. At kalaunan ay naging pundasyon ng mga pangunahing relihiyon sa mundo ngayon.
At dito na tayo dumating sa pinakakamanghamanghang bahagi ng ating kwento. Ang tunay na revelasyon ay hindi ang pagbaba ng mga Diyos mula sa langit, kundi ang katotohanang ang sangkatauhan na nilikha lamang bilang mga aliping tagahukay sa gitna ng putik at dugo, ay mas naging dakila pa kaysa sa kanilang mga lumikha. Matagal nang naglaho ang mga Diyos ng Sumer. Ang kanilang mga templo ay naging alabok na lamang, at ang kanilang mga pangalan ay nabaon na sa limot ng nakararami. Ngunit tayo, narito pa rin. Nalampasan natin ang mga baha, tinalo ang mga karamdaman, at natutunan nating hindi lang basta sumunod, kundi bumuo ng sarili nating mga mundo. Ang mga kasulatang Sumerian ay hindi ulat tungkol sa pagbisita ng mga dayuhan mula sa kalawakan. Ito ang ating katibayan ng pagsilang. Ito ang kasaysayan kung paano umusbong ang sibilisasyon mula sa sinaunang kaguluhan sa pamamagitan ng pagsisikap at takot. Ang mundo bago ang mga Anunnaki ay isang madilim na kailaliman. Nang dumating sila, naging maayos ang lahat, ngunit naging malupit din. Subalit dahil dito, natuto ang tao na mag-isip, magsulat, at magtanong. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa ating sinaunang nakaraan. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng kapayapaan at malalim na kaisipan bago kayo magpahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pa nating mga paglalakbay sa kasaysayan. I-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo ang ating kwento at mag-iwan ng komento sa ibaba. Sa inyong palagay, kung nilikha tayo noon para lamang maglingkod sa mga Diyos, ano na kaya ang ating tunay na layunin ngayong wala na sila? Hanggang sa muli at magandang gabi sa inyong lahat.